Hindi na po, Uncle. Siguro wag na muna natin sabihin. Baka takin sa puso si Lolo pag nakita si Bugang. Wika ni Val. Kung sa bagay, oo nga naman. O siya, umuwi na tayo. Siguradong hindi makatulog si tatay kakaalala sa'yo. Tugon ni Diosdado. Kaagad namang bumalik sa pagiging pagong si Bugang. Tumuloy na ang tatlo sa pag-uwi. Laking tuwa ni Mang Henry nang makita ang sulo na hawak ni Val. Mabuti naman at nakauwi na kayo. Ano ba, natapos mo ba ang trabaho? Tanong ni Mang Henry. Oo naman, Lolo. Medyo masakit nga yung likod ko sa pagkakalkal ng putik eh. Pero nakakatuwa kasi nawawala ang pagod ko kapag nakikitang unti-unting nababawasan ng tubig. Nga pala, ang dami kong nakuha ang suso. Masarap gataan yan bukas, Lo. Wika ni Val. Sige na, ako nang bahala dyan. Maglinis ka na ng katawan mo. Punong-puno ka ng putik. Wika ni Diosdado. Matapos maglinis ng katawan ay kagad nang pumasok ng silid ang binata para matulog. Kinabukasan tanghali na ng magising si Val. Gawa ng madaling araw na itong nagpahinga. Paglabas ng silid, nakahain na ang tanghalian. Basang-basa ng pawis ang tiyuhin. Mabuti naman at gising ka na. Naluto na ni tatay yung dala mong suso. Nagawa na ding taniman ang kalahati ng palayan. Wika ni Diosdado. Naupo naman ang binata at kagad sumandok ng kanin. Sige po, Uncle. Ako na pong bahalang tumapos nun mamayang gabi. Maliwanag naman yung buwan mamaya, di ba? Tanong ni Val. Oo, pero sasamahan kita. Para mas mabilis nating matapos at sabay-sabay ang tubo ng palay. Muling wika ni Diosdado. Oo, sige po. Mas magandang magtrabaho ng may kasama eh. Tugon ni Val. Matapos ang tanghalian ay inutusan nito ni Mang Henry. Pumunta sa bayan para mamili ng mga pangangailangan. Val, ikaw na magpunta sa bayan para mamalengke ha. Masakit kasi ang tuhod ko eh. Hirap na ako sa paglalakad. Utos ni Mang Henry. Sige po, Lolo. Ako nang bahala. Sandali lang. Kukunin ko lang ho yung bayong. Tugon ng binata. Habang nasa daan, napansin ni Val na tila may kung sinong nakasunod sa kanya. Nilingon niya ito. Nakita ang isang lalaki. Wala namang kakaiba. Maliban na lang sa suot nitong kwintas na gawa sa iba't ibang uri ng bato. Alam ni Val na walang dalang panganib ang taong iyon dahil hindi nagpakita ang totoong anyo ni Bugang. Ano pong may tutulong ko sa inyo? Napansin ko, kanina niyo pa ako sinusundan. Tanong ni Val. Mawalang galang na sa'yo, binata. Hindi ba ikaw yung apo ni Mang Henry? Tanong ni Baldo. Oo, ako nga. Anong kailangan mo sa akin? Wika ni Val. Nga pala ang pangalan ko ay Baldo. Napagutusan lang ako ng isang lalaki. Nagkataong kilala ko ang lolo mo at habang papunta ako sa inyo nakasalubong kita. Maaari ka bang sumama sa akin? Yung lalaking tinutukoy ko nangangailangan ng tulong. Pagpapaliwanag ni Baldo. Paano ako maniniwala sa'yo? Ngayon lang kita nakita dito sa lugar namin eh. Yung lalaking kasama ko nagngangalang Edgar. Hindi ko siya kilala eh, pero ayon sa kanya, magkakilala sila ni Mang Henry. Sandali lang. Edgar kamo ang pangalan niya. Teka, hindi kaya si Uncle Edgar ang tinutukoy mo? Matapos marinig ang mga impormasyon, kagad sumama ang binata kay Baldo. Hindi nga ito nagkamali.
Ang taong tinutukoy ni Baldo ay walang iba, kundi ang kapatid ng kanyang lolo Henry. Maraming salamat naman at dumating ka, Baldo. Teka, nasaan si Manong Henry? Tanong ni Mang Edgar. Hindi pa ako nakakarating sa kanilang bahay eh. Nakasalubong ko yung apo niya, si Bal. Tugon ni Baldo. Salamat, Manong Baldo. Kilala ko ang taong to. Ano pong nangyari sa inyo, Uncle? Bakit nakakadena yung binti nyo? Tanong ni Val. Mangyari kasi, nakagat ako ng makamandag na ahas habang naglalakad papunta dito. Mabuti na lang at nadaanan ako ng taong ito na isa palang mananandok. Maraming salamat, Baldo. Tugon ni Mang Edgar. Wala po yun, Manong. Sino pa bang magtutulungan? Kundi tayo-tayo ding manggagamot. Sige na ho ha. Mauna na ho ako. May pasyente pang nag-aantay sa akin eh. Wika ni Baldo. Kagad na itong nagpaalam. Walang kalam-alam si Val na ang taong tumulong sa kanyang tiyuin, isang kilalang mananandok o manggagamot na may kaalaman sa mga lason at kamandag. Mabuti na lang talaga at dumaan ang taong yon. Kung hindi, baka patay nyo na akong nasilayan. Wika ni Mang Edgar. Kaya nga po, Uncle eh. Nga pala, ano po bang dahilan kung bakit kayo pumunta dito? Tanong ni Val. Ang totoo, isang pangitain. At ang pangitaing iyon ay may kinalaman sa iyo at sa alaga mong pagong. Kaya kailangan na nating makauwi sa inyo sa lalong madaling panahon. Tugon ni Mang Edgar. Kaya niyo ho bang maglakad, Uncle? Sa lagay niyo ngayon mukhang mahihirapan kayong kumilos. Tanong ni Val. Nagamot na ako ni Baldo. Anumang oras ay mawawala na ang bisa ng kamandag. Ayos lang ako. Kailangan ko lang ng kaunting alalay. Matapos ang ilang minutong pagpapahinga, kagad nang tumuloy ang dalawa pabalik sa tahanan. Pagdating ay napagalitan pa ang binata dahil hindi ito nakapamili. Ngunit kagad namang nahimasmasa ng matanda nang maipaliwanag ni Mang Edgar ang nangyari. Mabuti na lang at nakasalubong ni Baldo si Val. Maswerte ka. Isa sa kilalang mananandok ang nakakita sa'yo. Nga pala, anong pakay mo sa pagbisita? Alam kong hindi ka pupunta sa akin kung hindi mahalaga. Wika ni Mang Henry. Ang totoo, hindi ikaw ang dahilan ng pagpunta ko dito. Kung hindi ang apo mo. Sa hinuha ko, may hindi sinasabi sa iyo ang batang ito. Tugon ni Mang Edgar. Napatingin si Mang Henry kay Val. Ay, anong ibig sabihin ng Tio Edgar mo? Tanong ni Mang Henry. Saktong dumating si Diosdado, kaya bahagyang naantala ang kanilang pag-uusap. Nang maupo ito, kagad nang itinuloy ni Mang Henry ang pag-uusisa. Ano na, Val? Ano ang hindi mo sinasabi sa amin? Muling tanong ng matanda. Bahagyang nakaramdam ng takot ang binata. Napatingin ito kay Diosdado. Tumango naman ito bilang hudyat na sabihin na ang totoo kay Mang Henry. Ay naku, sige na nga. Pero, babala lang lolo ah. Alam kong hindi kayo maniniwala sa sasabihin ko. Pero handa akong patunayan ang lahat. Wika ni Val. Inilabas ang alagang pagong sa kanyang bulsa. Bahagyang napatras si Mang Edgar. May suspetsya ito sa susunod na mangyayari. Bakit mo pinapakita sa akin yung pagong na yan? Umayos ka nga, Val. Anong ibig sabihin ng Tio Edgar mo?
Muling tanong ni Mang Henry. Ngunit laking gulat nito. Biglang inambahan ni Diosdado ng palo ang binata. Lumitaw sa harapan nila si Bugang. Yun po ang ibig sabihin ni Uncle Edgar. Siya po si Bugang, ang alaga kong pagong. Biglang sinapo ni Mang Henry ang dibdib. Kagad naman itong inalalayan ni Diosdado. Saan ang galing ang impaktong yan? Anong ginagawa mo kasama ang nilalang na yan, Bal? Wika ni Mang Henry. Kagad naman itong pinakalma ni Diosdado. Teka tay, sandali nga, kumalma ka. Hayaan mong magpaliwanag si Val. Wika ni Diosdado habang nakatitig kay Val. Si Bugang po ay isang uri ng engkantong tubig. Kung nakikita nyo, kalahating pagong at kalahating tao siya. Maging ako, hindi rin inaakalang ganito pala ang totoong anyo ng alaga akong pagong. Tugon ni Val. Patawad kung nagulat kayo. Ngunit wala akong masamang tangka. Wika ni Bugang. Nang mga sandaling ito ay bahagyang nakatago ang ulo sa kanyang bao. Pasensya na po kung hindi ko kagad sinabi sa inyo tungkol kay Bugang. Natatakot ako sa magiging reaksyon nyo. Wika ni Val. Ilang minuto ang nakalipas ay nahimasmasan si Mang Henry. Ipinagpatuloy ang pag-uusap. Ang sabi mo, Edgar, pumunta ka para kay Val. Ano bang meron? Tanong ni Mang Henry. Nanaginip ako tungkol sa nilalang na yan. At ang panaginip na yon ay tila pangitain ng mangyayari kay Val. Kailangang mahasa ang pisikal na katawan ng apo mo. Dahil hindi pangkaraniwan ang makakalaban niya sa inaharap. Bugang, ikaw na ang magpaliwanag. Wika ni Mang Edgar. Hindi naman nagdalawang isip na magkwento si Bugang. Ayon dito, ang dahilan ng kanilang pagkaubos ay isang engkanto mula sa angkan ng mga reptilian. Ito ang nag-utos sa ibang nilalang. Sa pamamagitan ng mga kubot, naubos ang lahi ni Bugang. Hindi ito hihinto hanggat may natitirang buhay sa kanila. Magagawa ko silang harapin sa tulong ni Val. Wika ni Bugang. Sa dinami-dami ng tao sa mundo, bakit apo ko pa yung napili mo? Ang dami naman dyan na kasing edad niya. Tanong ni Mang Henry. Tama ka. Ngunit ng mga panahong muli akong isinilang, si Val ang nakatagpo sa akin. Nagkaroon kami ng koneksyon nang lumabas ako sa itlog bilang pagong. Tugon ni Bugang. Unti-unting nagbago ang anyo nito. Mula sa napakalaking nilalang, tila lobong tinanggalan ng hangin, naging patpati ng katawan. Yan ang totoong anyo ni Bugang bilang isang kapa. Ngunit nang magkaroon kami ng koneksyon, bigla siyang naging malakas na mandirigmang nagtataglay ng kalasag ng pagong. At hindi lang yun. Uncle Edgar, pwede mo bang tanggalin ang benda ng sugat mo? Wika ni Val. Kagad namang tinanggal ni Mang Edgar ang benda sa kanyang binti. Nilapitan nito ni Val. Inilapat ang mga palad. Biglang nakaramdam ng kakaibang lamig ang matanda. Laking gulat nito dahil nang alisin ni Val ang kamay, wala na ang sugat sa kanyang katawan. Hiniwa ni Baldo ang binti ko para palabasin ang kamantag. Ngunit nakakapagtakang nagawa mo itong pagalingin. Sabihin mo sa akin, Val, saan nang galing ang kakayahan mong makagamot? Tanong ni Mang Edgar. Isa ito sa mga kaya kong gawin nang maging isa kami ni Bugang. Sa tuwing nasa panganib ako,
kusa siyang nagbabago ng anyo. Pagpapaliwanag ni Val. Kung ganun, nagsisilbi mong tagaprotekta itong si Bugang. Tanong ni Mang Edgar. Tama kayo. At habang pinoprotektahan ko si Val, siya din ang nagbibigay ng lakas sa akin. Wika ni Bugang. Talagang nakakamangha ang koneksyon yung dalawa. Mistulang buhay na bertud si Bugang. At ikaw naman ang pinanggagalingan ng kanyang lakas. Wika ni Mang Edgar. Parang ganun na nga po, Uncle. Kagaya ng sinabi ni Bugang, may nagbabantang panganib. Siguradong sa mga oras na ito alam na mga kalaban na buhay si Bugang. Nung nakaraang gabi, sinugod kami ng kubot. Wika ni Val. Ano ka mo, Bal, kubot? Sigurado ka bang bata ka? Abay, aswang na ang mga kalaban nyo ah. Tanong ni Mang Henry. Totoo ang sinasabi ni Valtay. Nakita ko pa kung paanong sinunog ni Bugang ang katawan ng kubot na yun. Wika ni Diosdado. Kung ganun, hindi magtatagal at matutunton ng mga kubot itong si Bugang. Kailangan mong maghanda, Val, dahil ikaw lang ang tanging aasahan ni Bugang. Magtulungan kayong dalawa. Pero sa nakikita ko, mukhang mahihirapan ang katawan mong makasabay sa gabay mo. Wika ni Mang Edgar. Ano po ang kailangan kong gawin? Magpalakas ka. Tamang pagkain at tamang tulog. Sa makatuwid, alagaan mo ang iyong katawan. Wala nang ibang kailangang gawin. Walang espesyal na pagsasanay. Kundi yun lang, mahirap bang gawin ang bagay na yun? Tanong ni Mang Edgar. At syempre, kailangan mo ding matutong ipagtanggol ang sarili mo. Dahil hindi naman pwedeng sa lahat ng panahon, iaasa mo na lang ang kaligtasan mo kay Bugang. Ako nang bahala doon. Ako na ang magtuturo sa iyong makipaglaban. Wika ni Diosdado. Nang mga sumunod na araw, nagmistulang buksengerong nagpapataas ng timbang si Val. Hinahasa ng dalawang tiyuhin ang kanyang katawan at isipan bilang paghahanda sa darating nitong mga laban. Hindi naman nahirapan si Diosdado dahil mabilis lang na natuto ang pamangkin. Hindi pa man nagtatagal, nagkaroon na ng pagkakataon ang binatang masubukan ang kanyang natutunan. Nang mga sandaling iyon, kasalukuyang tinutulungan ni Val si Diosdado sa paglalagay ng abono sa kanilang pananim na palay. Walang ano-ano, biglang nagpakita si Bugang. Alam ng binata na may nakaambang panganib, kaya kaagad nitong binalaan ng tiyuhin. Dali-dali namang umalis ng palaya ng dalawa at pumunta sa isang ligtas na lugar. Mas mabuting nandito tayo sa ilalim ng mga puno ng nyog. Lalo pa, hindi natin nakikita ang panganib na paparating. Wika ni Diosdado. Lingid sa kaalaman ng mga ito. Bago pa man lumabas si Bugang, pinagmamasdan na sila ng kalaban. Laking gulat ni Val. Biglang may nagsalita sa kanilang likuran. Mahusay na stratehiya. Kung ang kalaban ay magmumula sa himpapawid, paano kung ang kalaban ay nasa lupa? Anong magagawa ng mga puno ng nyog? Tanong ng isang matanda. Kung titignan ay simple lang ito. Ngunit napagtanto ni Val na ito ang kanilang kalaban. Biglang humarang si Bugang sa kanyang harapan. Umatras ka, Val. Masyado siyang malakas para sa'yo. Wika ni Bugang.
Tumawa ng malakas ang matanda. Tingnan mo nga naman. Isang buhay na kapa. Hindi ba nilipol na ang inyong angkan maraming taon na ang nakakaraan? Paano kang nakaligtas? Tanong ng matanda. Oo, naubos na ang aking lahi. Ako na lang ang naiwan. Alam ko din isa ka sa mga nilalang na pumatay sa kanila. Kaya hinding-hindi kita papatakasin. Tugon ni Bugang. Biglang nagbago ang anyo ng lalaki. Nanlaki ang mga mata ni Val. Nang tila ahas itong naghunos ng balat. Sandali lang. Namumukhaan kita. Hindi ba ikaw si Mang Mateo? Wika ni Val. Hindi mo pala ako nakakalimutan. Oo, ako nga. Pero ginagamit ko lang ang katauhang ito sa mundo niyo. Ang totoo, isa kong inkantong reptilian na walang pangalan. Sa mga hindi nakakalam, ang mga reptilian ay uri ng mga inkantong may kakayahang manggaya ng anyo ng isang tao o hayop. Matapos silang kainin ang kanilang biktima, ginagamit ng mga ito ang kanilang katauhan upang magbalat kayo. Isa sa mga halimbawa ng nilalang na ito ay ang mga tiktik. Madalas nating napagkakamalang mula naman sa angkan ng mga aswang. Ngunit ang katotohanan sa mga nilalang na ito, uri sila ng elementong nagbabago ng anyo bilang tao na nakikisalamuha sa atin. Balik tayo sa kwento. Natandaan ng binatang namatay si Mang Mateo, ilang taon na ang nakakaraan. Ayon sa mga nakakita, sinalakay ito ng mga mababangis na hayop sa gubat habang naglalakad pauwi ng tahanan. Kung ganon, ikaw ang nilalang na pumatay kay Mang Mateo. Tanong ni Val. Ako nga. Alam mo, wala ding saysay kung magtatanong ka pa. Dahil hindi mo na din ito mapapakinabangan. Tugon ni Mang Mateo. Kagad itinaas sa mga kamay. Naglabasan sa paligid ang napakaraming kubot. Bumunot ng sandata si Diosdado, ngunit inawat siya ni Bugang. Walang panama ang hawak mong itak sa kapal ng balahibo sa katawan ng mga kubot. Taliwas sa pangkaraniwang kubot ang tawag sa kanila ay bukhan. Ginagamit nila ang mahabang balahibo bilang kalasag. Kaya kung ako sa'yo, hindi ako susugod ng basta-basta. Wika ni Bugang. Hayaan mong si Bugang ang makipagto sa kanila, Angel. Pareho tayong walang laban sa mga nilalang na yan. Huwag kang aalis sa tabi ko dahil hindi sila makakalapit sa akin. Tugon ni Val. Napapaligiran ng napakalakas na depensa ang binata. Lahat ng ito ay dahil kay Bugang. Ito ay isang natural na pangyayari kung saan pinoprotektahan ng gabay ang kanyang Panginoong pinagkukunan ng lakas. Tila binabalot ng bilog na enerhiya si Val. Biglang nagsipagsugod ang mga kubot. Walang pagdadalawang isip naman itong sinalubong ni Bugang gamit ang kanyang matatalas na kuko. Pinagpira-piraso nito ang mga kalaban at ang ilan naman ay tila papel na pinupunit ng nilalang. Hindi makapaniwala si Val. Brutal ang pinapakita ng kaibigan. Hindi nito lubos na maisip na ganon kalupit makipaglaban si Bugang. Ngunit kahit gaano pa ito kalakas, sadyang napakadami ng kalaban, kaya hindi maiwasang matamaan siya ng mga atake mula dito. Bugang, may sugat ka! Kakayanin mo ba silang talunin? Tanong ni Val.
Huwag kang mag-alala. Hanggat malapit ka sa akin, kusang gagaling ang mga sugat ko. Tugon ni Bugang. Nakita ng binatang naghihilom ang mga sugat ng gabay. Ganyan nga. Sige lang, magpatuloy ka lang sa pakikipaglaban ka pa. Hindi magtatagal. Mapapasa din sa akin ang taklay mong pertot. Isang malaking pagkakamali ang pagtala sa inyo ng mga dayuhan sa lugar na ito. Sa halip na mamuhay ng payapa, tuluyang naubos ang inyong angkan. Pangaasar ni Mateo. Baka nakakalimutan mong buhay pa ako at handang ipagiganti ang pagkamatay ng aking angkan. Tugon ni Bugang sabay sugod. Naglabasan ang matatalas na tinik sa braso nito na siyang ginamit niyang sandata para pigilan ang mga kubot. Napakatalim ng mga tinik na iyon na ang bawat kalabang madadaanan ay kagad sumasabit at tumitilapon papalayo. Nabura ang ngisi sa mukha ni Mang Mateo nang makita ang kakaibang pagbabagong anyo ni Bugang. Hindi ito napansin ni Val kung hindi sinabi ni Diosdado. Val, tignan mo si Bugang. Iba na ang itsura niya. Mistula na itong mabangis na nilalang. Nagsipaghabaan ng mga kuko, maging ang kanyang ngipin. Wika ni Diosdado. Bagyang nakaramdam ng takot ang binata dahil na din sa nangyayari sa kaibigan. Laking pagtataka nito dahil nagpa siyang umatras si Mang Mateo. Ngunit bago pa man ito makalayo, nagawa na siyang mahuli ni Bugang gamit ang malalatigo nitong buntot. Sa palagay mo, saan ka pupunta? Hindi ka na makakatakas at alam kong isa ka lang sa mga galamay ni Bakara. Sabihin mo sa akin kung nasaan siya, taong ahas. Wika ni Bugang habang hawak-hawak sa leeg si Mang Mateo. Tama ka. Alagad lang ako ni Bakar. At ang pagkikita nating ito, nangangahulugan lang na alam niya na kung nasaan ka. Kaya huwag kang mag-alala. Kusa siyang lalapi. Hindi na naituloy pa ni Mang Mateo ang sasabihin dahil bigla na lang pinugot ni Bugang ang ulo nito. Wala na ring silbi kung hahayaan ko pa siyang mabuhay. Alam na ni Bakar ang kinaroroonan natin. Wika ni Bugang. Bakar? Sino naman si Bakar? Si Bakar ang taong ahas na nag-utos sa mga kubot na ubusin kami. Dahil natuklasan nila ang kakaibang kakayahan ng aming angkan na magpagaling ng sarili. Yun lang ang tanging habol nila. Tugon ni Bugang. Pero nagawa niya nang makuha ang kakayahan ng mga kaanak mo. Bakit kanya hinahabol? Muling tanong ni Val. Sa kasalukuyan kong estado, maaari siyang magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kaya ganun na lang ang pagnanais niyang patayin ako. Umalis na tayo dito bago pa siya magpadala ng mga alagad. Dali-daling umalis ang tatlo sa lugar. Pagdating sa tahanan, laking gulat ng mga ito dahil hindi na nila makita ang bahay. Anak na, nasaan yung bahay? Ano nangyayari? Tanong ni Diosdado. Malakas na sabulag ang nakabalot sa tahanan niyo, Val. Hula ko, gawa ito ng inyong panauhin. Wika ni Val.
Ilang sandali pa ay narinig ni Val ang boses ni Mang Henry. Tumuloy kayo sa pagpasok. Nagulat ba kayo sa ginawa ni Edgar? Wika ni Mang Henry. Kaagad naglakad papasok ng bakuran si Val. Nakitang nakatayo sa atangan ng tahanan si Mang Henry habang nakangisi. Gulat na gulat, tay. Kamuntikan ko nang isipin na nilamon ng malaking ahas yung bahay natin kasama ka. Wika ni Diosdado. Pansamantala lang ito dahil alam kong maaari tayong sugurin ng mga nilalang na humahabol kay Val at kanyang alaga. Wika ni Mang Edgar. Alam ni Val na totoo ang sinasabi nito. Kaya malaki ang pasasalamat ng binata dahil may mga taong handang tumulong sa kanilang dalawa. Ngunit pag-akbang ni Val papasok ng tahanan, bigla itong nakaramdam ng panghihina hanggang sa tuluyan itong nawalan ng ulirat. Nang mga sandaling iyon, hindi pa rin nagbabalik sa pagiging pagong si Bugang. Nangangahulugan na nasa panganib pa rin ang kanilang buhay. Bugang, anong nangyayari kay Val? Bakit siya nawalan ng malay? Tanong ni Mang Henry. Nagamit ko ang ikalawa kong anyo, kaya halos maubos ang lakas ni Val. Paumanin, dahil kinakailangan kong gawin yun para mailigtas ang buhay nila ni Diosdado. Ngunit walang dapat ipag-alala. Makakabawi din siya ng lakas. Kailangan niya lang ng mahabang pahinga. Tugon ni Bugang. Bagaman nag-aalala, pinilit ni Mang Henry ang ipanatag ang sarili at magtiwala sa sinabi ng gabay. Bakit hindi ka pa bumabalik sa pagiging pagong? Ligtas na kayo ni Val, hindi ba? Tanong ni Mang Edgar. Pinili kong manatili muna sa ganitong anyo, lalo pat walang malay si Val. Hindi natin alam kung kailan sasalakay uli ang kalaban. Mas mabuti na ang maging handa. Tugon ni Bugang. Makalipas ang ilang oras ay nagising si Val. Kusang nagbalik sa pagiging pagong ang gabay. Anong nangyari, Lo? Nawalan ako ng malay? Tanong ni Val. Mabuti naman at nagising ka na. Ayon kay Bugang, masyadong napagod ang katawan mo nung ginamit niya ang ikalawang anyo. Alam mo ba kung ano yun? Tanong ni Mang Edgar. Biglang naalala ng binata ang pagbabago ng itsura ni Bugang habang nakikipaglaban. Opo, nakita ko nga po kanina. Tugon ni Val. Bakit? Paliwanag mo nga kung ano nangyari. Tarantang tanong ni Mang Henry. Hindi pa ba sinabi sa inyo ni Uncle? Paano niya sasabihin? Halos sabay kayong nakatulog eh. Ano ba kasing nangyari kanina? Muli kaming sinalakay na mga kubot. At kung natatandaan niyo si Mang Mateo, ginamit ng kalaban ng pagkatao niya. Kaya mag-iingat kayo, Lolo. Dahil maaaring ang mga taong nakapalibot sa atin ay mga kaaway. Tugon ni Val. Pinaliwanag din ito ang tungkol sa mga reptilian. Nasorpresa si Val dahil alam ni Mang Henry ang tungkol sa mga ito. Matagal nang namumuhay ang mga reptilian kasama nating mga tao. Kung minsan, hindi natin namamalayan na isa sila sa mga taong nakakasalamuha natin. Kaya tama ang sinabi mo, iho. Dapat mag-ingat tayo sa mga nakapaligid, lalo pat kasama natin ang nilalang na hinahabol nila. Sabihin mo nga, paanong napunta si Bugang sa iyo?
Tanong ni Mang Edgar. At dito napilitang magkwento si Val. Alam kong magagalit kayo sa sasabihin ko. Pero matagal na panahon na yun, Lolo. Bata pa ako noon, ha. Doon ko nakita si Bugang sa bukal. Tugon ni Val. Sinasabi ko na nga ba eh. Sinaway mo ang mga bilin ko sa'yo noon. Pero ayos lang. Gaya ng sinabi mo, matagal na panahon na yon. O siya, maiwan ko muna kayo dito sa sala ha. Maghahanda lang ako ng makakain. Paniguradong nagugutom ka na. Wika ng matanda. At habang nasa kusina ito, kinuha naman ni Man Edgar ang pagkakataon upang makilala pa ang gabay ni Val. Sabihin mo nga sa akin, Iyo, gaano kalakas si Bugang? Tanong ni Mang Edgar. Hindi ko po masabi kung gaano siya kalakas eh. Pero sa palagay ko, nakadepende sa akin ang lahat. Paano mong nasabi ang mga bagay na yun? Batay kasi sa nangyari kanina, nakaramdam ako ng matinding galit dahil sa sinabi ng kalaban naming nilalang. At doon nagsimulang magbago ng anyo si Bugang. Kung sa lakas lang po, Uncle, hindi ko po maipaliwanag pero hinawakan niya yung kubot sa magkabila nitong pakpak. Pinaghiwalay ang katawan, parang papel. Pagpapaliwanag ni Val. Nanlaki ang mga mata ni Mang Edgar. Alam mo, Val, may mga nabasa ako tungkol sa kauri ni Bugang. Kilala sila sa pinanggalingang lugar bilang mapaminsalang elemento. Ngunit ang hindi alam ng mga tao, pinangangalagaan lang nila ang lugar kung saan sila nakatira. Wika ni Mang Edgar. Yun naman po ang katotohanan. Kung minsan, hinuhusgahan natin ang isang nilalang o tao batay sa kanilang itsura at kung paano ito makitungo sa atin. Ngunit hindi po natin alam na minsan, tayo din ang gumagawa ng paraan para tratuhin nila tayo ng masama. Kumbaga, sinasalamin ng ibang tao ang pinapakita mong ugali sa kanila. Tugon ni Val. Lingid sa kaalaman nitong nakikinig sa usapan nila si Mang Henry. Hindi makapaniwalang nagbago na ang pananaw sa buhay ng binata, batay kung paano ito magsalita. Tama ka, Iho. Kung minsan tayo din ang dahilan kung bakit masama ang trato sa atin ng kapwa. Pero Iho, huwag mo sanang kakalimutan na ang taglay mong lakas ay may kaakibat na responsibilidad. Hindi lang sa iyong sarili, kundi pati na rin sa mga taong nakapalibot sa iyo. Wika ni Mang Edgar. Naputol ang pag-uusap ng dalawa nang tawagin sila ni Mang Henry upang kumain. Wala namang nangyaring kakaiba ng mga sumunod na araw, kaya ay pinagpatuloy ng mga ito ang kanilang pang-araw-araw na gawain. Malimit na lumalabas ng bahay si Val ng mag-isa. Kadalasan ay kasama nito si Diosdado. Kahit sa palayan, hindi nahihiwalay sa kanya ang tiyuhin. Uncle, alam mo, hindi ka na nakakagawa ng mga nakasanayan mong gawain . Kaya ko naman pong pangalagaan ng sarili ko. Wika ni Val. Mahirap na, Val. Ayoko mapahama ka. Mananagot ako sa tatay mo sa oras sa may mangyaring masama sa'yo. Tugon ni Diosdado. Kumusta na kaya sila, nanay? Hindi ko na sila nakikita. Mag-iisang taon na nung huli silang dumayo dito sa atin . Biglang naalala ng binata ang mga magulang. Ngunit sa isip nito, mas mabuti ng ganun dahil ayaw niyang madamay ang mga ito sa anumang nangyayari sa kanila. Huwag kang mag-alala, Val. Sa oras na maayos ang lahat ng ito, makakasama mo din sila.
Sa ngayon mas mabuting malayo na si Manong sa'yo. Mahirap na, baka madamay pa sila sa mga mangyayari. Wika ni Diosdado. Biglang napatigil ang pag-uusap ng dalawa dahil tinawag ni Mang Henry si Val. Vala po. May papagawa sana ako sa iyo. Mangyari kasi, naubusan tayo ng bigas. Nakapagbilad naman na ng palay. Maaari mo bang dalhin sa arosera ang mga yon para ipagiling? Wika ni Mang Henry. Sige po lolo, walang problema, ako nang bahala. Tugon ni Val. Stoy Val, sasamahan kita. Baka kung ano pang mangyari sa'yo eh. Wika ni Diosdado. Alam ng binatang hindi niya mapipigilan ang chewin, kaya hinayaan niya itong sumama. Pagdating sa arosera, napansin ng binatang napakaraming taong nakapila. Mukhang aabutin tayo ng hapon dito, Uncle ah. Ang daming tao. Wika ni Val. Oo nga, pero ayos lang yan. Iwan na muna natin ang mga palay dyan sa karosa. Magmerienda muna tayo. Tugon ni Diosdado. Yun ang maganda dun. Medyo nagugutom na din ako eh. Tugon ng binata. Naupo ang mga ito sa isang tindahan malapit sa arosera. Tanaw ni Val ang kanilang mga sako ng palay. Nakita nitong may lumapit na matandang babae. Napatayo si Diosdado dahil hinihila nito ang sako ng palay na nakakarga sa kanilang karosa. Ba't? Loko tong babaeng to ha. Dito ka lang bala. Ako nang bahala. Wika ni Diosdado. Kagad nilapitan ang matandang babae. Hinawakan nito ang sakong hinihila ng matanda hanggang sa bigla itong nagalit. Sa pagkakataong iyon pinaghampas ng matanda si Diosdado, ngunit hindi ito gumaganti. Lumapit na si Val para awatin ang matanda. Ngunit habang papalapit ito, biglang nakaramdam ng mahinang kuryente ang binata. Napahinto sa paglalakad si Val at kinapa ang kanyang bulsa. Naroon naman si Bugang. Alam nitong walang panganib dahil hindi lumalabas ang alaga. Kadalasan wala itong pakialam kung maraming tao. Basta nasa panganib si Val, doon lamang ito magpapakita. Pinagtitinginan ng mga tao sina Diosdado at ang matanda. Ngunit pilit nitong inaangkin ang palay ni Val. Sandali lang po, Manang. Ano po bang problema nyo? Tanong ni Val. Etong lalaking to, inaangkin ang palay ko. Akin yan. Wika ng matanda. Dito napagtanto ni Val na nasa antas ito ng pagkakamali-mali o makakalimutin. Ganun po ba? Ano po bang pangalan nyo, Manang? Tanong ni Val. Teka, ano nga ba ang pangalan ko? Ikaw sino ka? Bakit ka nandito? Bakit ako nandito? Napakamot na lang ng ulo si Diosdado. Kagad na nalapitan ang matanda. Sa pag-aakalang ayos na ang lahat, ngunit muli siyang hinampas nito. Naku Val, ilayo mo nga yan dito. Papatulang ko na yan. Wika ni Diosdado. Uncle naman, alam mo nang mali-mali eh. Alam mo nang matanda, papatulan mo pa, may sakit na nga eh. Kasi nakakairita na, palo ng palo eh. O sige na, ako nang bahala dito, Manang. Dito po tayo sa tabi. Mainit kasi dito sa labas eh. Pwede bang malaman kung taga saan kayo? Tanong ni Val. Abang kulit mo ha. Hindi ko nga maalala ang pangalan ko. Tirahan ko pa kaya. Ay nako, kayo
yung mga kabataan talaga ngayon, ano? Tugon ng matanda. Napakamot si Val sa sagot nito. Hindi nito akalaing masasangkot sila sa isang gusot. Ngunit nagulat ang binata nang may babaeng lumapit sa kanila. Halos magkasing edad silang dalawa. Lola Sima, nandito ka lang pala. Saan ka ba nanggaling? Bakit ka umalis sa bahay? Wika ng dalaga. Manang, kilala mo po ba to? Tanong ni Val. Hindi. Ikaw ba kakilala mo? Tanong ni Aling Sima. Pasensya na po kayo sa lola ko, ha. Mali-mali na kasi siya, kaya ganyan yan. Wika ng dalaga. Ano? Ay sinong mali-mali? Ikaw bata ka, sumusobra ka na, ha? Bakit nandito ka na naman sa galaan? Tanghalik tapat. Kababae mong tao, nasa labas ka ng bahay. Sige na, umuwi ka. Wika ni Aling Sima. Napakamot na lang ng ulo ang binata dahil sa nangyari. Pasensya na po uli kayo, ha. Pasensya na kayo sa lola ko. Salamat sa inyo. Wika ng dalaga. Sandali lang. Namumukhaan ko yung matandang yun Ngayon ko lang napagtanto, si Aling Sima yun, di ba? Nako, mabuti na lang mali-mali na siya, kung hindi, baka sumusuka na ako ng uod ngayon Wika ni Diosdado. Napailing na lang si Val sa naging reaksyon ng tiyuhin. Uncle, kung sa tingin mo, nasa wastong katinuan si Aling Sima, papatulang ka niya? Ay nako, maliban na lang siguro kung ikaw ang nauna. Halika na nga, tayo na yung susunod dun Wika ni Val. Matapos ipagiling ang kanilang palay, nagpasya ang dalawa na umuwi na ng tahanan. Habang nasa daan, muli nilang nakasalubong ang dalaga. Huminto ito at kinausap silang dalawa. Dali-dali namang pinatigil ni Val ang karo. Kayo yung nasa Arosera kanina, di ba? Gusto ko sanang humingi ng paumanhin sa ginawa ng Lola Sima ko. Pasensya na kayo, ha. Hindi ko kasi namalayang nakalabas siya ng bahay, Wika ng dalaga. Walang problema yun. Naintindihan namin. Kumusta pala si Aling Sima? Tanong ni Val. Ayun, nakatulog na. Sige, mauna na ako, ha. Mamaya magising na naman yun, Muling wika ng dalaga. Sandali lang. Ano palang pangalan mo? Tanong ni Val. Belen ang pangalan ko. Sige na, una na ako, ha. Tugon ni Belen. Val naman ang pangalan ko. Ikinagagala kitang makilala, Belen. Mag-ingat ka sa pag-uwi, ha. Ngumiti na lang ang dalaga. Kaagad na itong tumuloy sa paglalakad. Samantalang si Diosdado naman, tahimik lang na nakatingin sa pamangkin habang nakakangiti ng nakakaloko. Namumukhaan ko din yung itsura mo, Val. Yan ang muka ng binatang pumapag-ibig. Pabirong wika ni Diosdado. Ay nako, puro kakalokohan na, Uncle. Walang ganun. Tara na nga, ikaw naman yung humila sa kalabaw. Tugon ni Val. Walang alam ang dalawa na may malaking koneksyon sa kanila ang matandang si Aling Sima. Nang sumunod na araw, laking pagtataka ni Val dahil biglang dumami ang paru-paro sa kanilang bakuran. Hindi naman karaniwan ang ganito, kaya hindi maiwasang mag-isip ng binata. Wala namang sinabi na kahit ano si Mang Edgar tungkol dito. Maging si Bugang, hindi rin nagpakita. Kinagabihan ng araw na yun,
Napansin ng binata ang biglaang pagkapal ng mga alitaptap sa kanilang puno ng mangga. Kaya tinanong nito si Diosdado. Uncle, namumulaklak ba yung puno ng mangga ngayon? Ang daming alitaptap eh. Wika ni Val. Hindi naman. Sa pagkakaalam ko, sa susunod na buwan pa ang pamumulaklak niyan. Tugon ni Diosdado habang nakadungaw sa pintuan. Biglang napatayo si Mang Edgar. Nilapitan ng puno ng mangga. Nagsipag-alisan ang mga alitaptap. Kagad nitong sinabihan si Val na pumasok sa loob ng tahanan. May mga nagmamatsyag sa atin. Pumasok kayong dalawa. Bilisan nyo! Wika ni Mang Edgar. Nataranta si Diosdado at kagad kumuha ng itak. Kumalma ka, tiyo. Wala namang panganib eh. Hindi naman lumalabas si Bugang. Tugon ng binata habang inaawat ang chewin. Tama si Val, Diosdado. Walang banta ng panganib. Marahil ay nagkamali lang ako ng akala. Wika ni Mang Edgar. Nanatiling ganon ang pangyayari sa loob ng ilang araw. Hanggang si Val na mismo ang nakatuklas ng dahilan. Isang hapon habang naghahakot ng mga sinibak na kahoy, napansin nito ang isang malaking uwang na gumagapang mula sa nagkalat na sanga. Dinampot ito ng binata. Laking gulat niya dahil may nakataling sinulid sa paa nito. Sa pagkakataong iyon ay lumabas si Bugang na nakaharang sa kanya. May tao sa gawing yun. Nararamdaman ko, hindi pangkaraniwan ang kanyang kakayahan. Wika nito sabay turo ng direksyon sa malaking puno ng mangga. Kung sino ka man, magpakita ka. Wika ni Val. Isa-isang naglabasan sa bahay sina Mang Edgar, Diosdado. Ilang sandali pa ay lumabas sa pagkakatago ang isang dalaga. Namukha nito ni Val. Teka, sandali lang. Di ba ikaw si Belen? Tanong ni Val. Pasensya na kung sinundan kita dito sa inyo ha. Ang sabi kasi sa akin ni Lola, kailangan ka daw pangalagaan eh. Tugon ni Belen. Ano daw? Anong ibig mong sabihin? Paano ka nakapasok sa... Isa siyang mambabarang. May kakayahang pumasok sa aking depensa. Lalo pa kung wala naman silang masamang tangka. Ano ang kailangan mo, mambabarang? Tanong ni Mang Edgar. Napagutusan lang po ko ng lola ko na protektahan si Val. Dahil may mga nilalang na umahabol sa kanya. Nagnanais na patayin silang dalawa ng kanyang alagang pagong. Tugon ni Belen. Val, pwedeng pakisabi sa dalagang yan. Isa kong kapa at hindi mo ko alaga. Wika ni Bugang. Pasensya ka na, Bugang. Yan ang pagkakalam niya eh. Nga pala, Belen, ang pangalan ng nilalang na ito ay Bugang. Isa siyang kapa. Oh, ayan na. Sinabi ko na, masaya ka na. Wika ni Val. Kasabay ng pagbulong sa gabay. Paumanhin, Bugang, kung tinawag kitang pagong. Ngayon alam nyo na minamatsyagan ko kayo. Wala nang dahilan para itago ko pa ang alaga ko. Nandito sa inyong tahanan. Wika ni Belen. Biglang naglabasan ang iba't ibang insekto sa paligid. Nanayo ang balahibo ni Val. Dahil maging ang makamandag na alupian at alakdan, gumagapang sa lupa, pabalik sa sisidlan na hawak ni Belen. Sandali lang. Sinabi mong inutusan ka ng lola mo na protektahan si Val. Bakit naman?
Sino ang lola mo? Tanong ni Mang Henry. Si Tandang Sima po ang lola ko. Hindi naman po siguro lingid sa inyo kung ano siya, 'di ba? Wika ni Belen. Nanlaki ang mga mata ni Mang Henry. Kagad itong dumampot ng walis. Apo ka ng isang kilalang mambabarag. Ay nako, kaya pala napakadaming insektong nakapaligid sa bahay. Wika ng matanda. Maya-maya lang ay sinapo nito ang kanyang likod. Ay aray ko, at sakit ang likod ko ah. Ay ko, aray. Lolo naman kasi kumalma ka. Wala namang dalang panganib si Belen. Ang totoo niyan, kakampi nga natin yan eh. Ganda-gandang babae, gaganyanin mo. Pero Belen, hindi ba mali-mali na si Aling Sima? Paano mo siyang nakakausap ng maayos? Tanong ni Val. Tuwing gabi bumabalik siya sa kanyang wisyo. Nagiging normal ang pag-iisip niya at doon niya pinapaliwanag ang mga bagay-bagay. Tugon ni Belen. At para mas malinawan sa mga nangyayari, nagpa siya ang binatang punta ng matanda sa kanilang tahanan. Saktong padilim na nang dumating sila sa tahanan ng matanda. Natutulog na ito kaya marahang pumasok ang binata. Pinilit na hindi makagawa ng ingay sa takot na magising si Aling Sima. Ilang minuto pa ay nagising na nga ito at kagad nakita si Val. Nakaupo sa sulok, habang si Bogang naman nakatayo sa tabi ng binata. Mabuti naman at dinalaw mo ko, binata. Nangangahulugan na alam mo na ang lahat. Wika ni Aling Sima. Yan po ang dahilan kung bakit ako nandito, Aling Sima. Nais kong malaman kung bakit niyo ako tinulungan. Tanong ni Val. Sabihin na lang natin na ito ang huli kong misyon. Ang kasama mong nilalang, kung hindi ako nagkakamali, nag-iisa na lang sa kanyang angkan, hindi ba? Tanong ni Aling Sima. Tama po kayo, Aling Sima. Nag-iisa na lang si Bugang at kasalukuyang nakikipaglaban upang mapanatiling buhay. Tugon ni Val. Yan mismo ang dahilan kung bakit ako tumutulong. Malaki ang naiambag ng kagaya ni Bugang sa mundo ng mga elemento. Sila ang dahilan kung bakit nananatiling buhay ang kalikasan. Kung mapapansin mo, kung nasaan ang alaga mo, napakayabong ng mga pananim. Yon ay dahil sa natural nilang kakayahang magpatubo ng kahit anong halaman na walang ginagawa. Sapat na ang kanilang presensya para mangyari ang ganong uri ng himala. Pagpapaliwanag ni Aling Sima, napatunayan din ni Val dahil ang kanilang bakuran biglang napuno ng naggagandahang bulaklak, pati na rin ng mga mapapakinabangang halamang gamot. Unti-unting nalinawan ng binata sa totoong pakay ni Aling Sima at Belen. Nasagot na din ang mga katanungan nito kung bakit gano'n na lang ang paghahangad ni Bakar na mapatay si Bugang. Matapos ang pag-uusap, kagad nang nagpaalam ang binata. Pagdating nito sa kanilang tahanan, pinaliwanag ni Val ang lahat. Laking pasasalamat nila Mang Edgar dahil habang tumatagal, tila dumadami ang kanilang mga kakampi. Masaya ako dahil kahit papano may mga tumutulong. Kahit hindi natin hiniling, kusa silang dumadating. Wika ni Mang Edgar. Nangangahulugan lang po na hindi tayo pinapabayaan ng may likha. Ngunit isa lang din ang ibig sabihin nito. Masyadong malakas ang alaban, kaya kailangan pa nating maganda. Tugon ni Val. Iisa lang ang paraan para lalo kang lumakas. Yun ay tanggapin ng aking pamana. Walang ibang sasalon ng kakayahan ko.
dahil wala naman akong anak. Napaisip ang binata sa sinabi ni Mang Edgar. Malaking responsibilidad po ang pagiging manggagamot, Uncle. Hindi po ako sigurado kung magagampanan ko ito na maayos. Tugon ni Val. Kung talagang nakatadhana sa iyo ang isang bagay, magugulat ka na lang, Val. Kusang darating ang kaalaman at mga paraan para magampanan mo ng maayos ang anumang responsibilidad na kaakibat nito. Wika ni Mang Edgar. Hayaan niyo po muna ako makapag-isip, Uncle. Tugon ng binata. Kinabukasan, tila inilapat sa harapan ni Val ang kasagutan. Habang naglalakad galing sa palayan, nakasalubong nito ang dalawang tao. Humahangos ang mga ito. Kaagad na huminto nang makita ang binata. Hindi naman nagsayang ng oras ang dalawa. Kaagad sinabi ang kanilang pakay. Ayon sa mga ito, lumalaganap sa bayan ang isang sakit na pumapatay ng maraming sanggol. Mabilis itong kumakalat. Kaya alam nilang hindi pangkaraniwan ang karamdaman. Dali-daling umuwi ang binata. Sinabi kay Mang Edgar ang nangyari. Yaman din lang na nandito na ako. Bakit hindi na lang nating puntahan ng mga tao sa bayan? Val, malaki ang maitutulong ni Belen sa ganitong kalagayan. Diosdado, dumito ka at huwag mong iiwanan si Manong Henry. Matapos magbigay ng panuto, kaagad nang umalis ang mga ito. Kagaya ng sinabi ni Mang Edgar, pinuntahan ng binata si Belen. Magandang araw mga kabayan, pakita ko lang tong mga gabay medalyon natin. Ready na to lahat, so pwede na kayo mag-order. Nilalagyan lang namin ng barnis o yung pampakinang para mas maganda siyang tignan pag suot. Payo lang mga kabayan, huwag kayo mag-focus masyado dun sa itsura ng medalyon. Ang importante dito yung simbolo, saka yung mga sangkap sa loob, lalong-lalo na yung mutya. Na syempre, yung orasyon na kasama nito, yun yung pinaka-importante. Pero paalala din, buhay na tong mga tangan na to eh. Buhay na yung gabay medalyon. Kumbaga ang bisa ng orasyon para mas kumapit sa inyo yung gabay medalyon at mas magkabisa pa. Sa lahat ng interesado, yung nakikita nyo, yan lang yung stocks natin. For sure, pagka-upload ko nito, mabilis mong ubos yan. Kaya hanggat meron pa, mag-message na kayo or mag-checkout na kayo dun sa ating link na nasa comment section. Maraming salamat mga kabayan.